No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Brother Bernard Factor Canyaveral. Nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! Ito lamang po ang tayong palatuntunan sa telebisyon 2 dekada na tuloy-tuloy na naghahatid ng mga totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Yes! Kasama pa rin po natin ang mga mag-aaral mula sa San Andres School of Masinloc at mga estudyante ng Gregorio Ella Bautista Elementary School. At syempre, ang mga estudyante pa rin ng yun. At syempre, may dalawa pa tayong estudyante ng asan na sila? Masinloc Central Elementary School. Akalain nyo yan, Masinloc. Saan nanggaling ang pangalang Masinloc? Sasagutin niya ng ating Paris Pastoral Council Coordinator, si Father Dice. At ito nga po, magandang araw po sa inyo, brother. Good morning po. Good morning, bababa ako ng konti, ha? Yes? Okay. Masinloc. Alam niyo ba yung kwento ng Masinloc? Ang Masinloc po ay galing sa halamang hinlok na marami dito noon sa aming bayan. Yeah. Kaya po ito ay tinawag na Mahinlok noong Mahinloc. una. Okay. At nasa kasalukuyan, ito ay Masinloc. Masinloc na naging kapapasa-pasa. Ano, Opo. Yes. Mabuti alam nila yung kwento ng kanilang bayan. Ano po, importante po talaga na alam natin ang mga kasaysayan at kwento ng ating bayan. Pero kayo po, bilang coordinator po ng Paris Pastoral Yes Council, kumusta po kayo ngayong Year of the Parish? Ayos naman po, sa kasalukuyan po, pinapatatag namin ang aming basic ecclesial communities Opo. dito sa aming parokya at nag-undergo po ng basic Bible study Opo. sa bawat chapel. So, sa mga kapatid, parang punong-puno at laging may gawain dito sa inyo sa simbahan. Opo. Pero hindi ba ito nakakaabala sa inyong trabaho? Saan po ba kayo connected sa kasalukuyan? Ako po ay isang company nurse diyan Opo. po sa ating coal power plant. Opo. Dito po sa Barangay Bani. Opo, So pag weekend po, andito po ako sa simbahan. naglilingkod. Pero po kung may pasok at may gawain, ako po Opo. ay nagli-leave sa aking trabaho. May ganun kayong gawa. Talagang trabaho o simbahan? Simbahan. Parehas po. Parehas lang. Pero kayo po ba ay may nabibiyaya kayong natatanggap paglilingkod sa simbahan? Kasi lalo na po ang mga ilang kalalakihan parang allergic sila sa gawain o maglingkod sa simbahan. Hindi po ba? Opo. Sa katunayan po, malaking biyaya po ang naidudulot nito sa akin at sa aking pamilya. Ang paglilingkod sa simbahan. Simula po bata, ako ay nandito na, nagsimula po bilang isang sakristan. At sa kasalukuyan po, mag-aapat na taon na bilang coordinator ng Pastoral Council. Nakakatuwa. Baka pwede niyo pong anyayahan yung ibang mga kalalakihan na makibahagi sa gawain ng kanilang parokya, kanilang simbahan. Nasa inyo po ang pagkakataon. Sa lahat po, inaanyayahan namin kayo na makiisa at maging isang lingkod dito sa ating simbahan upang lalo pa nating mapatatag ang ating parokya. Guys, may isa pa akong bagay. Ito'y gustong iuwi ng aming kasamahan na si Rachel. Mas tamis daw po ang mangga at malutong ang mangga ng Sambales. Totoo ho ba, Ire? Opo, dito po matatagpuan ang pinakamatamis na mangga Ito ho ba dito ito sa aming bayan. Ito ba ang mga mukhang mangga na ito? Opo. Tingnan mo nga. Rachel! John Rich. Rami, meron na tayo at tig-isa tayo din ito po ang mangga nila. Opo, ito po ay mula sa isla ng San Salvador. Ito po. Opo. Ito yung pinagmamalaki ng San Salvador. Opo, yan po ang pinakamatamis na mangga. Ito. Opo. Naku, ipagdadamot na natin ito, Rachel, ha? Tigi-tigisa tayo dyan. Ito naman, Yan po ang manggang kinalabaw.
Ito naman Kaya malalaki po. Oo, kaya lang maliliit yung may hawak. Ano ho, dapat kasing laki rin nating dalawa. Ay, ang laki nga po ng kanilang mangga. Ito yung malulutong ninyong mangga. Opo. Naku, pagkamamahal po nito sa... Ayan ako, maraming salamat po sa ipapadala ninyong mangga sa amin pag-uwi. Ano ho? Thank you very much po, ma'am. Anong pangalan nila? Ako po si Ate Terry, Si Ate Terry at si Ate Pina Mansano po. Ate Pina naman sa ano. Maraming salamat po sa mga mangga, ha? Naku, marami kaming matutuwa po kami niyan, ha? Hayaan niyo po, madadagdagan po ito. Ay, naku, salamat po, ha? 2 tiklisuan sa akin, ha? Nagbibiro lamang po. Uy, palangpakan natin si Ate Terry at sa Faith Mansano. At Kuya, maraming salamat din po sa inyong pagpapaliwanag. Thank you, palakpakan natin si Kuya Dice. Pero itong mga bata, ano naman ang masasabi mo, ate, sa inyong parokya? Yung nabanggit na niya yung mga gusto niya sabihin. Isang mangingisda ang aming patron na si Ama San Andres at kapatid siya ni San Pedro. Maraming mangingisda ang namimintuho kay San Andres. Marami ring isda ang nahuhuli sa aming karagatan katulad ng papakol, tarian at mga dilis. Siyempre, wala ka namang ipapadala sa amin yan, ano ha? Ate, ano masasabi sa inyong parokya? Go? Tuwing ika-3 po ng Nobyembre, ginaganap ang aming piyesta dito po sa Masinloc. Pinaparada po namin si San Andres sa mga taga-dasal sa kanya. Yun na po. Maraming salamat. Bigyan mo kay Kuya. Ano naman masasabi ni Kuya? Kami pong mga nag-aaral sa San Andres School of Masinloc ay may mga misa tuwing first Friday of the month at iba't ibang okasyon. Wow, nakakatuwa ha? Ang pagmimisa. Maraming salamat ha. At harinawa po na kayo makarating dito sa kanilang makasaysayang lugar ng parokya ng San Andres dito po sa Masinloc. Tayo ay nasa 3 kabanata na ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ni San Pancratius. At syempre, eto nga, ano yung huli nating natatandaan? Paggabi na, lumalabas yung mga mahihirap na tao. Hindi maganda ang kasuotan. At pagkatapos ay lumulubog sa lupa. Ano yun, Kuya? Mga bulati ba sila? Lumulubog sa lupa. Ano sa palagay nyo? Bakit gusto nyo malaman ang kasagutan? Gusto nyo malaman, mga bata? Bueno, narito na ang 3 kabanata. Nagtataka siya. Tinanong niya ang kanyang tiyuhin na si Dionysius. Wag mo na akong tanungin. Hindi ko sasabihin sa iyo. Pero wag kang magsasalita ng anuman tungkol sa nakikita mo. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo? Lalong naging interesado si Pancratius dahil hindi sinagot yung tanong niya. At pag umaga na naman, ang ganda na naman ng lugar, ang ganda na naman. Pero pag dumarating ang gabi, lumalabas na naman yung mga sinubukan niya. Nagsuot din siya ng hindi kagandahan. May isang batang, sandali lang. Hindi kita kilala. Saan ka pupunta? Wag, taba na naman yung bata. Sinundan niya. At pagdating sa dulo, may butas. Tumalon yung bata sa ilalim. Tumalon din siya sa ilalim. Sumarado yung parang bato. At madilim. Nasaan ako? Nasaan kayo? Sabi ng bata. Sumusunod lang siya sa bata. Palalim ng palalim. Mamaya may pang dumarating. At may iba pang dumarating. At may iba pang dumarating. At nabubuo sila sa ilalim ng lupa. At pagtingin niya doon sa dulo, nasa likuran siya, nakita niya ang isang tao na kilalang kilala niya. Sino kaya yung nakita niya? Sino kaya yung nandoon sa harapan nung altar? Sino sa palagay mo yung nakita niya? Sino yung nakita niya? Nakita niya ang kanyang tiyuhin na si Dionysius. Sabi niya, ano? Tapos dumating yung pinakang pare. Sa ngalan ng Ama,
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sino yung mga tao na yon? Sino sila? Ha? Sino sa palagay ng mga tao na yon? Sila mga bata, ang kauna-unahang mga Kristiyano. At bakit sila nasa ilalim ng lupa? Nung araw sa Roma, noong mga panahon na yon, ang mga nangangamatay ay ibinabaon sa ilalim ng lupa. Sa makatuwid kasama nila ang mga patay. Pero natakot ba sila? Ang tawag sa lugar na yon sa Roma ay katakumba. Anong tawag? Nakakatakot katakumba. At doon nagmimisa ang mga unang Kristiyano. At narito nga, ginaganap nilang muli ang Eucharistia at naghahati-hati ng tinapay. At nung naghahati-hati na ng tinapay, ang naiabot ni Dionysius na tinapay ay napapunta kay Pancratius. At nagkita sila, Pancratius, Chong, anong ginagawa? Huwag kang maingay. Dahil sa sandaling malaman nila na tayo ay Kristiyano, ikaw, ako ay... Anong gagawin? Papatayin. Dahil ng mga panahon na yon, 300 AD, may isang emperador na ang pangalan ay Diocletian. Anong pangalan? Ang sabi ng emperador, lahat ng malalaman ko na Kristiyano, lahat ng sumasamba kay Kristo ay pupugutan ng ulo. Naintindihan? Kaya ang mga Kristiyano hindi po pwedeng magsalita. Papatayin sila at pupugutan ng ulo. Subalit ang tanong, papaanong naging Kristiyano si Pancratius? Mga bata, abangan po ninyo ang huling kabanata at totoong buhay ni San Pancratius. At the age of 14 ay naging martir, naging Kristiyano, naging banal. Bago lang tayo tuloy magpaalam, iniwan po namin sa inyo mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton CSE, to always pray. And pray as a family, because the family that prays together stays together. And a world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay! Woo!